Hindi nagkakalayo ang mga pagbubugali. Sa atin naman, yung mga pastor natin, yung elder natin, nakabasa ng kautusan, 10 utos. Sa ibang, ano naman, yung International Church of God, nakabasa ng nagpalitan ang kautusan. Nagpalitan ng pagkasaserdote, kinakailangan palitan ng kautusan. Wala na ikapo. O, di ba? E di pareho lang sila ng international ngayon. Kaya nga po, humarap ng subok sa Diyos. Kung di nyo kaya humarap sa Diyos na subok, tayo magsubukan. Oo, di ba? Tayo! Humarap sila sa atin. Madalang nga tayong pamasahe. Bakit? Sige, kahit 3 lang tayo. Sila, o 4. Basta't meron lang na padadalang pamasahe. Mahirap niya, maganda yung may katibayan. Diba? Nag-bed? Padala sila ito masahe. Pumunta tayo, di tayo takot. Lalaki tayo eh. Kailangan natin ng katotohanan eh. Diba? Eh di kung mali tayo, hindi aminin natin. Pasensya na po, pastor, elder, sige, parusahan niyo ako, ibitan niyo ako rito ngayon din. Tatanggapin ko yun. Kahit pubutan nila ako ng ulo ron. Eh, hinahanap ko katotohanan eh. Oh. Galing na ako sa puro dungis. Galing na ako sa kasamaan. Ang hinahanap natin ngayon dito, katotohanan. Kung mali ako, di aminin ko mali. Mali. Di ba? Oh, di kahit na, oh, sige, ibitin ako ron, tapos pag-practice na akong ispinin ako kilo. Tatanggapin ko yun. Kahit kung po alisin nila isa-isa yung kuko ko, tatanggapin ko yun. Kahit bunutin nila yung ngipin ko na isa-isa bilang parusa, tatanggapin ko yan, elder. Kayo magpakalalaki rin. Magharapan tayo. Hindi mga hatulan nyo kami sa gitna ng mga kapatid. Hindi gawain ng mga pastor yan. Lalong hindi gawain ng elder yan. Magpakalalaki kayo. Gusto nyo na share mo ng palagi, oh. Mahiya kayo. Nakto. Hindi ko kayo pinapahiya sa mga kapatid. Nasusulat yan. Ang kapatid na nagkakasala, paalalahanan mo sa gitna ng mga kapatid para mahiya. Nasa Biblia po yan. Eh, kapatid namin kayo eh. Hindi naman sinabing, wala naman tinukoy yun, basta kapatid eh. Hindi naman sinabing, huwag mo pangaralan ang pastor, elder, pagkamali. Eh, kapatid na sinabi dyan. Eh, kapatid namin kayo. Magpakalalaki lang kayo. Hindi ko sinasabing hindi kayo lalaki. Lalaki kayo, dahil nga lang, wala kayong pagkalalaki. Utos yun, mga pagkalalaki kayo. Eh, iniutos nila po sa Pablo kay Timoteo. Kaya nga po, bago tayo magsalita na nag-aalis, nagdadagdag, no? Magharapan muna tayo. Paano pa yung sinabi na huwag daw sabihin na walang makatupad sa kautos? Oh, walang makatupad. Sabihin, natutupad nila. Walang makatupad. Sino ba may sabi ng walang makatupad? Ikaw, sabihin ako, o ito, sige, sinabi, wala nakatupad, sige. Di ba ba nakatupad? May mabasa ba sa Biblia, makatupad, nakatupad. May mabasa, nagsisitupad. Ha? Nagsisitupad. Pero nakatupad, eh ba, kung may nakatupad, may ligtas na. No? Lahat ng nakatupad, ligtas na yan. Pati yung mga nangamatay na yun, eh sabay-sabay po yan. Naku po, sabay-sabay po, kaligtasan. Kaya nga yung ibang, kaya hanggang kailan po kami, magpahinga na kayo dyan. Hanggang papatayin pa. Papatayin pa yung ibang mga banal. Paghintay lang kayo dyan, di ba? Sabi sa Apokalipsis, yung nararamdaman ng mga puti. Kaya nga sinabi,
upang ang sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol. Kasi nakatupan, ano sinabi ni Kristo? Guru, ano ang mabuti kong gawin? Kung upang ako'y pumasok sa buhay, bakit tinatawag mo akong mabuti? May isa na siyang mabuti, ang Diyos. Ang Diyos lang pala mabuti. O sino ba yung mabuti? Kautusan, very good. Ang kautusan ay matuwid, banal, at mabuti. Yan. Yung kautusan nyo, pero ikaw, pag sinunod mo, mabuti ka na. Bakit mo susundin ang kautusan? Ang masama nasa iyo. Pag sinunod mo ba yun, mabuti ka na? Ha? Susundin mo lang yun para hindi ka pumatay, para hindi ka mangalunya, para hindi ka magnakaw, pero hindi ka arigan ng ang masama nasa iyo pa rin. Hindi ka lilinisin ng 10 utos. Hindi maglilinis yan. Hindi maglilinis yan. Hindi nag-aalis ng kasalanan ng 10 utos kahit sundin mo yan. Ano ba sinabi sa Biblia nag-aalis ng kasalanan? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Maliwanag naman, oh. Yung nilalagay sa utos, isa sa libanong na. Maliwanag ang nag-aalis ng kasalanan si Kristo, hindi 10 utos. Yung 10 utos kasi, no? Eto yan. Kasi ang laman, no? Hindi po nagnanasa ng sa Espiritu yan. At ang Espiritu ay laban sa laman. Ang laman, laban sa Espiritu, magkakalaban po yan. Hindi nagnanasa yan. Ngayon, bakit may kautusan? Hinaharangan ka lang yan. No? Hinaharangan ka lang yan. Ba, gusto mo magnakaw? Dahil nagugutom ka. Sabi nga sa Roma 8, ang kaisipan na naman, di ba? Kasalanan eh. Iniisip mo pa lang, nagkasala ka na. Ngayon, isasagawa mo ngayon yun. Eto ngayon, wow! Tutuloy mo ba? Hindi na, di ba? Para masunod mo, para hindi ka makapagnakaw. Ibig sabihin, pag kung sinunod mo yun, hindi ka na magnanakaw. Sige nga. Nag-away kayo nung kapwa mo. Ha? Aggabyado ka. Gusto mong gumanti, inisip mo. Napatayin. Ano sabi ng utos? Huwag kang papatay. Wow. Napatay mo ba? Hindi. Nasunod mo, di ba? Pinatawag ka na kaya no? Naalis na ba yung kasalanan mo ron? Huwag hindi ka pumatay. Bukas uli, ganun mo, nakakaaway ka uli. Oh. Wow. O bukas naman, huwag na yun. Ha? Bukas naman, nakita mo yung kapatid mo. Ginamit yung inaharas ba yung brick ko rito? Tapos na yung paliligo yung kapatid mo, ngayon nakita mo. Nagkaalit ka ngayon sa kanya. Ano ka ngayon? Nabuot ka ngayon. Nagsalita ka ngayon kung ano. Yan. May nagawa ba yung kautusan? So, ang kautusan kasi, naging alipin ang tao sa 10 utos. Kaya nga sinabi sa Roma 6:16, o hindi ba ganinyo nalalaman mga kapatid, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y alipin niya kung inyong kinakalima.